We all know the story of the resurrection. Pero let me read it again. Mas maganda po kasi palagi nating naririnig ang salita ng Panginoon. Ano ho? So ito po ang sabi niya. Now after the Sabbath, as it has begun to dawn towards the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary came to look at the grave. And behold, a severe earthquake had occurred, for an angel of the Lord descended from the heaven and came and rolled away the stone and sat upon it. Nakita niyo yung kung gaano kalakas yung anghel ng Panginoon, no? Na kung saan siya mag-isa ang nag-rolled away ng stone. Kasi po in the time of Jesus, ang kanilang libingan po hindi katulad nun sa atin 6 feet under. Sa kanila po is meron silang tomb. At doon po nilalagay doon at sinasaraduhan ng bato. Ano ho? Ngayon po, yung bato na yon ay may nagtulak. Parang sobrang lakas na parang nagkaroon ng earthquake. Now, ito yan. Sabi niya dito, and behold, a severe earthquake has occurred, for an angel of the Lord has descended upon heaven and came and rolled away the stone and sat upon it. And his appearance was like a lightning, and his clothing was white as snow. Just imagine that, no? A face like lightning. Nakita na po kayong lightning? Okay, madalas po yan. And his clothes were white as snow. Now the guards shook for fear of him and became like dead men. Each time the angel of the Lord appears, there is what we call, ang tawag natin dito yung parang, they always carry the presence of God. Ito yung fear of the Lord. Kaya kapag kayo po ay natatakot sa mga multo-multo, huwag kayong matakot doon. Pag nakakita kayo ng anghel, mas matatakot kayo, sinasabi ko po sa inyo. Kasi manginginig yung mga joints nyo. Alam niyo po yung mga joints ng manginginig, talagang manghihina po kayo. Bakit pa nakakita ka na, saka ko na po ikukwento yun? Ano ho? Pero ang sinasabi ko lang po dito, it's all biblical and it's written here that the guards shook for fear of him and became like dead men. And the angel said to the woman, do not be afraid. Why is it that the angel always tell in the Bible na tuwing mag-a-appear sila kay Mary, kay Gideon, do not be afraid? Sabi niya dito, the angel said to the woman, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who has been crucified. He is not here, for he has risen. Hallelujah. Just as he said, come and see the place where he was lying. Go quickly and tell the disciples that he has risen from the dead. And behold, he was going ahead of you into Galilee. There you will see him, and behold, I have told you, says the angel of the Lord. And they left the tomb quickly. Look at this, with fear and great joy together. Have you ever felt that? That you felt the fear of the Lord, but still, you're happy, you're glad. And they left the tomb quickly and with fear and great joy and ran and report to his disciples. And behold, Jesus met them and greeted them. And they came up and took hold of his feet and worshiped him. And then Jesus said to them, do not be afraid. Go and take the word to my brethren and live for Galilee, for they will see me there. Whenever we are in the true presence of God, we will feel the fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of all wisdom. But the good thing here is the Lord Jesus Christ has risen. And it's because of that we are privileged to have this kind of salvation. Meron tayong salvation na tinatawag. Ano ho?
Alam niyo po, kapag hindi natin masyadong alam, okay, namatay si Jesus para sa kasalanan ng lahat, etc., etc. Alam niyo po, kapag we will not look deep into that, we will not fully understand what Christ has done for all of us. At alam niyo po, kapag hindi niyo po alam yung ginawa ni Jesus para sa bawat isa sa inyo, sa atin lahat, sa krus ng Kalbaryo ay mananakawan tayo ng demonyo. Alam niyo ho ba yun? Na kapag hindi mo alam yung regalo mo na nanggaling kay Jesus, pwede itong kunin sa iyo ng dyablo. Ito po ang nagiging problema sa mga mananampalataya noong panahon na yon at yung mga mananampalataya ngayon. We take for granted what we have. And that's really a big mistake kapag iisipin po natin mabuti. Kasi oras na pinawalang bahala natin yung pagkamatay ni Jesus, walang mangyayari sa ating buhay. Katulad ngayon sa Pilipinas. Alam niyo po, mas na-admire ko yung mga dedication ng mga Catholics before na they are doing that palaspas, wholeheartedly. Pero ngayon, ano na nangyayari ngayon? They're just doing it kasi Angeles is known for doing it. Angeles City is known for doing it. Pero kung ang mapapansin niyo, yung mga nagpapalaspas na ito, Pastor, hindi mo naman alam yung puso nila. No, listen to me. Listen to me very carefully. Nagpapalaspas sila, pero bago sila magpalaspas, anong ginagawa nila? Nagiinom muna sila. At yung nakita ni Pastor nung nakaraan, may kasama pang chicks. Ano yun? This is all hypocrisy. Ito po yung problema kapag hindi natin naiintindihan yung regalo ng Panginoon para sa atin. He already done it at the cross of Calvary para hindi mo na gawin. Amen? Kaya, wag po sanang makikita ko kayong magpa-participate sa ganun. Kasi tayo po ay mga Kristiyano at naniniwala tayo sa ginawa ni Jesucristo at siya lang ang makakagawa noon, hindi natin pwedeng ulitin yon. Kasi hindi tayo pwedeng mabuhay muli. Amen? So yan po. Alam niyo po, kung alam lang ni Satanas na matatalo siya pagkatapos ng ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, hindi niya hahayaang mamatay si Jesus. Ang iniisip ni Satanas na kapag, yes, napatay natin si Jesus, panhalo tayo. Ang hindi niya alam, na oras na sinabi ni Jesus, alam niyo po yung nung tayo nagkita-kita nung Biyernes, nung sinabi ni Jesus, it is finished. That is the moment that Jesus has won the victory. Because He took the key sa kaililim-laliman ng impyerno. At sinabi nga ito sa Biblia na though may debatable parts pa rin, pero hindi natin iisipin yun. Sa palagay nyo, saan napunta si Jesus nung 3 araw na siya'y nawala? Actually, pumunta siya sa impyerno at nag-preach siya sa impyerno. Maniwala kayo sa akin. Ako lamang ang daan. Ikaw ba naman nasa impyerno ka, hindi ka pa sasama kay Jesus? Ewan ko na lang, magmamalaki ka pa ba? Di ako naniniwala sa iyo. No. Pag nasa impyerno ka, sama ka na kay Lord. Amen? If Satan only knew. The resurrection of Jesus demonstrated His victory over death. Satan's ultimate power was in holding humanity captive in fear of death. When we're going to ask every human being right now, they are actually afraid of dying. Are you afraid of dying? Takot ba kayo mamatay, Pastor? Takot ako mamatay, Pastor. Hindi pa ako handa. Alam niyo po, ito yung sinabi ni Paul. For me to live is gain. For me to die is gain. If I live, I could continue to share the Word of God. If I die, I will be with the Father. Kaya alam niyo po, nung panahon ng mga Romans, na kung saan ng bawat Kristiyano, ilalagay nila sa Coliseum, at na kung saan yung mga layon, yung gutom na layon, papakawalan nila. At yung mga nobles, manunood habang kinakain yung mga Kristiyano.
ng mga lion. Pero alam niyo po yung kinababad trip ng mga Romans noon is whenever they see the faces of every Christian na pinatay ng lion, lahat sila nakasmile. At yun yung hindi nila maintindihan. Hindi sila namamatay in agony. No? Nakakita na ho ba kayo na namatay yung sa bingit na ng kamatayan? Na kung saan, ilang beses ko na itong nakita, it's very eerie. Medyo parang nakakatakot. Lalong-lalo na kapag hindi handa yung tao. Yung kapag namamatay sa iyo, parang nagpupumig lang silang, ilayin nyo ko. Talagang, nakita na kayo ng ganon? It's very scary. Alam mong, naku, hindi pupunta sa langit to. Alam mong may sumusundo sa kanilang iba eh. Pero alam niyo po, yung mga namamatay na Kristiyano, they are at peace. Relax. Na kung saan yung parang, alam mong handa na. Alam niyo po, si Mami ayaw niya pang umuwi kasi nag-aalala siya kay Mama Dang. Sabi niya kay Mama Dang, sino mag-aalaga sa iyo? Yun lang yung iniisip niya. Sabi ni Mama Dang, madami akong anak, Mami. Sabi niya, kung gusto mo nang umuwi, uwi ka na. Kasi nga butot balat na po si Mami that time. And when they prayed, sabi ni Mama, na pinag-pray niya na, Lord, uuwi na ako. Sabi niya. When Mami spoke those words, peaceful. Walang struggle. And actually, that is the key or yung ginagamit ng kaaway sa mga tao ngayon. Kaya kapag hindi mo kilala si Jesus, takot ka mamatay. Pastor, syempre ayoko pa mamatay. Huwag ka mag-alala, hindi ka mamamatay kasi oras na naging Kristiyano ka, may plano sa iyo ang Panginoon. Amen? Alam niyo po, I have lived in Manila 6 years kasi doon ako nag-aral. Yung mga ibang kakilala ko na-hold up, nagkakaroon ng, anong tawag mo dito, yung sintutukan, tintukan ng baril, etc. I never experienced that. Never. Kasi I'm not afraid. Hindi ako natatakot, pero alam niyo po, there are instances na I was in the midst of it. Nakwento ko na sa inyo before, yung sa Ayala bombing, andun ako sa kalagitnaan noon. Everyone is, lahat sila sugatan, pero ako wala akong sugat. Wow, sabi ko, Lord, hindi mo pa ako kunin, Lord. Alam niyo po, everyone na katabi ko, it's either hawak nila yung ulo o yung ano nila kasi dumudugo sila. Sabi ko sa Panginoon, Lord, may plano ka. Alam niyo po, same thing for you. That's why when you continue to seek God and seek His ways, yung plano niya sa inyo ang mapapangyari. Many times, sabi ko po sa inyo, in 6 years times na nasa Maynila ako, nakatira pa ako sa, nagulat nga sila mama eh. Sinundo nila ako nung last, ba't dito ka nakatira? Sabi, squatter to. Okay lang, sanay naman ako. Saka anong tawag mo dito, I never felt being in danger. Kasi I was not afraid. Because you will not be afraid if you know where you are going. And that's the problem in this time. Ano mo, problema tayo ngayon kung, Pastor, paano yung sinong mag-aalaga sa mga anak ko pag namatay ako, etc., etc. Alam niyo po, ang masasabi ko lang, hindi pa kayo kukunin ni Lord. Amen? Sabi mo nga sa katabi, hindi mo pa oras. Madami ka pang gagawin para kay Lord. Okay? Totoo ito. Madami pa tayong gagawin sa Panginoon. Pastor, matanda na ako. No. Sabi ko sa inyo, walang retirement. Walang retirement sa paglilingkod sa Panginoon. Ano ho? Madami pang pinagagawa sa atin ng Panginoon, kaya dapat hindi tayo matakot. Amen. Satan's ultimate power is holding humanity captive of fear of death. In Hebrews chapter 2, verse 14 hanggang 15, but Jesus' resurrection proved that death could not hold him. By conquering death, Jesus showed that he had power over the domain of Satan. Jesus actually fulfilled that promise at the cross of Calvary. At madami pang mga prophecy na na-fulfilled in
the Old Testament and the New Testament, okay, after ng resurrection. The resurrection fulfilled numerous prophecies, such as in Isaiah 53 verse 10, in Matthew chapter 20 verse 19, John chapter 2 verse 19. This is the fulfillment affirmed that Jesus' divine authority of the truth of His teaching. Kasi nga, sa Old Testament, nasabi na po yung pagdurusa ng Panginoon, that He will die. Dito po natin makikita that Jesus is actually the fulfillment of the prophecy. Jesus' resurrection validated the efficacy, o ibig sabihin nito, yung bisa ng kanyang sakripisyo, the efficacy of His sacrifice death on the cross, that through His death, Jesus paid the penalty of sin, satisfying God's justice. The resurrection confirmed that His sacrifice was accepted by God, and sin and its consequences were defeated. Sin and the consequences of sin were defeated at the cross of Calvary. Assuming that each one of us will accept Jesus as our Lord and Savior, yung conquering ng sin and death is for us. Amen? Amen po ba? Lahat po ba tayo Kristiyano na? Pero para makasigurado, gusto ko po sanang maintindihan nyo, ang pangako ng Panginoon ay para lang doon sa mga naniniwala sa Kanya na Siya ang anak ng Diyos, tagapagligtas. At tanggapin po natin sa ating puso si Jesus. Na pagtanggap natin sa ating puso si Jesus, alam niyo po, hindi lang tayo matatapos sa pag-a-attend sa Sunday lang, kundi sasaliksikin natin yung katotohanan patungkol sa Kanya para hindi kayo nakawan ng kaaway. Amen. Paano ba tayo nananakawan, Pastor? Paano ba tayo nananakawan? Sinabi ng Panginoon, ikaw ay pinagpala. Pero ba't naghihirap ka ngayon? Kasi ninanakawan ka ng kaaway. Sinabi ng Diyos sa Kanyang salita na ikaw ay magaling na. Pero bakit, Pastor, na parang meron akong sakit na parang hindi gumagaling? Pastor, bakit ano to? Alam niyo po kasi nagiging problema doon in some people, especially kapag hindi mo sinasaliksik ang Panginoon, ito ay nanakawin sa iyo ng kaaway. Amen. Kaya kapag nawala ka sa Diyos, huwag ka na magtataka, bakit nagkakasakit ako? Bakit nawawalan ako ng pera? Bakit ito nangyayari sa aking buhay? Because you are not seeking what's for you. The gift of God is for you, pero anong ginagawa natin? We take it for granted. We're not seeking the gifts that God has given us. So now, let us seek the gift that God has given us. But before that, can we just close our eyes? Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, ngayong araw na ito, humihingi po ako ng kapatawaran. Patawarin niyo po ako sa aking lahat ng kasalanan. Baguhin niyo po ako, Panginoon. At ngayong araw na ito, naniniwala ako na si Jesus ang anak ng Diyos. At tinatanggap ko po si Jesus sa aking puso bilang aking Diyos at tagapagligtas. Marami pong salamat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng magsasabi ng, okay, lahat na po tayo ngayon ay Kristiyano na ngayon. Okay? Ngayon, Pastor, madami akong pagkakasala, madami akong ganito, ganyan, etc., etc. Hindi ko alam kung tatanggapin pa ba ako ng Panginoon. Huwag ka mag-alala. Walang pwedeng, hindi ka pwedeng ihiwalay sa kalooban ng Diyos na oras na niwala ka sa Kanya, patatawarin ka niya. Pero hindi ibig sabihin, babalik ka sa kasalanan mo, no? Sino po sa atin ang nagsuka na tapos binalikan natin yung suka natin? Yak! Okay. Parang yung mga aso, minsan kapag dumawala, okay, medyo censored. Pasensya na sa mga malalakas mag-imagine. Pero gusto kong makita niyo kung ano talaga yung representation ng sin. Parang ang aso, kapag nagsuka, kapag nagutom sila, merenda muna ako. Tama? Hindi po tayo aso na kung saan sinuka na natin yung dating nakaraan tayo, tapos babalikan natin kalaunan. Pastor, kasi masarap gumawa ng kasalanan. Parang yun yung sinasabi mong masarap kainin ang suka.
Ayoko nang i-describe yung mga kulay at yung mga, alam niyo yan. Pero you get my point. When we follow the Lord Jesus Christ starting today, let us commit. Lord, susundan na kita, Panginoon. Alam niyo po, ang mas mainam na gawin natin ngayon kapag sinisisi mo yung sarili mo, madami kang kasalanan. Una sa lahat, pinatawad ka na ni Lord. Ang pangalawa mong gawin, patawarin mo yung sarili mo. Kasi oras na hindi mo papatawarin yung sarili mo, wala. Walang mangyayari sa'yo. Puro kasisi sa ganito, dapat kasi ginawa ko ito, kaya nangyari sa akin ito ngayon kasi kasalanan ko. No. Forgive yourself and move on. Amen. Tapigin natin yung katabi natin. Move on tayo. Move on. Move on na. Move on na po tayo because God has something great for all of us. Hallelujah. His resurrection confirmed that His sacrifice was accepted by God. Do you know that the Father is so righteous and holy, hindi niya tayo pwedeng harapin na as is right now? Because kapag humarap sa atin ang Panginoong Diyos, lahat tayo mamamatay because of His holiness. Alam niyo po, in the ancient, or sabihin natin in the Old Testament, yung synagogue po nila, merong separation yan, yung Holy of Holies, merong segregation kung saan pupunta yung, saka ako na-explain lahat yun, pero merong segregation yan. First, yung Holy of Holies, kung nasaan yung Ark of the Covenant. Tapos meron yung location, yung mga priest, kung saan sila papasok. Yung high priest lang, ang pwedeng pumasok sa loob ng Holy of Holies. At tatalian pa siya. Alam mo yung tatalian sa kanyang waist na tas may bell pa yan, kumakalanching habang naglalakad yung high priest sa loob. Ngayon, kapag hindi na narinig yung bell, ibig sabihin namatay na yung priest. Kailangan nilang hilain kasi hindi sila pwedeng pumasok. Ay, patay na yung priest. Kasi pag binuksan nila yon, andun pa yung Ark of the Covenant, they will die. Meron pa mga story sa Bible na kung saan nung habang nililipat nila yung Ark of the Covenant, ang pwede lang humawak is yung mga Levites. Pero dahil yung, malalaglag, yung nagmabait na loob lang, parang lalaglag, tapos nung pagkahawak niya, namatay siya. God is holy. The Father is holy. It's because of this, He cannot face us as He is. Because we will die. And when we die, we go to hell. Because, ang tawag mo dito, lalo na kapag hindi ka pa Kristiyano. Okay? Pero alam niyo po, ang lahat ng mga ito ay kailangan gawan ng sakripisyo. Sacrifice. Pastor, bakit mayroong mga sacrifices sa Old Testament na kung saan kailangan mag-sacrifice ng lamb, ng ganito? Pag-uusapan nito, and I'm going to describe ano yung kailangan ng bawat isa sa atin na gawin bago tayo mapatawad sa ating mga kasalanan kung wala si Jesus. Sabi niya dito, in the Old Testament, there are several sacrifices that must be done in order for God to forgive man's sin. Okay, the first sacrifice was back in Genesis. Alam niyo ho ba yun? Genesis was the first one. Sino yung una nagkasala sa Genesis? Adam and Eve. Anong ginawa ni Lord? He clothed them with the animal skin. Genesis chapter 3 verse 21. And the Lord made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. Because God is so holy, He cannot see one sin. Or it doesn't mean He cannot see. I mean, Adam and Eve will die if it wasn't for those garments. Okay? So ito yon. The act of clothing of Adam and Eve within the garments of skin implies that an animal was sacrificed to provide this skin. This event signifies several important aspects related to sin sacrifice. Meron tayong tinatawag na sin sacrifice.
in Leviticus, meron tayong different kinds of offering na kailangan nating ibigay sa Panginoon. Kasi pag hindi po natin ito gagawin, tayo hindi pwedeng patawarin ng Panginoon. This was in the Old Testament. Okay? Ngayon, meron na tayong sino? Jesus. Meron na tayong si Jesus. Ginawa niya at tinapos niya na lahat. Okay. But I want you to know, this is how tedious it is. Meron tayong tinatawag na burnt offering. While it's not specifically a sin offering, but the burnt offering is general offering that symbolizes complete dedication and atonement. It involves sacrificing unblemished animals such as bull, sheep, goat, and burning it entirely on the altar. Bull, sheep, and goat. Yung aso nga lang natin, hindi natin maiwasan na hindi magkagalis di ba? Pero alam niyo po yung sinasacrifice nila, bago sila magsasacrifice, talagang aalagaan nila yan. Lilinisin nila. Ito yung sacrificial animal natin, lamb natin. Dapat hindi ito magkakaroon ng galis. Isa-separate siya sa mga ibang herd para hindi siya mahawa. Ipapakain sa kanya yung the best na mga damo or the best na pagkain or feeds or whatever not, na kung saan dapat hindi siya magkakaroon ng sakit before the sacrificial moment. Okay, imagine niyo to, gagawin niyo to araw-araw. Kaya ho ba natin yon? Pastor, ubos na yung pera natin pag gagawin natin yon. Alam niyo po, meron kasing by hierarchy yun I mean, not really hierarchy, but yung source ng income mo. Kapag malaki ang income mo, dapat sa'yo bull. Pero kapag sobrang hirap mo, pwede ka mag-offer as a pigeon, as small as pigeon. Okay? So, yun yung burnt offering. Meron pa, sin offering. Iba yung burnt offering, iba yung sin offering. So, this offering is specifically for an intentional sin. Sino sa atin na merong unintentional sin? Di ba madalas tayo magkaroon nun, yung hindi naman natin sinasadya, naman. Yung parang, syempre, sino ba sa ating hindi naiinis? Minsan di ba, dinadapuan tayo ng bad trip, tapos mapapa bad words ka na lang. Ay, bad words naman. Kamo, di ba? Hindi mo maiwasan. Ito yung mga tinatawag nating unintentional sin. Okay? Alam niyo ho bang kailangan mo mag-offering kapag gumawa ka ng ganon? Ng sacrifice? Kailangan mo mag-sacrifice. In the Old Testament, okay? Hindi po ngayon. The offering is specifically for unintentional sin and sins of ignorance. And again, kailangan natin ng unblemished lamb, bull, goat, o kung ano yung pwede mong iano. Ngayon, meron pang isang offering. Ilan na? Meron tayong burnt offering, sin offering, at susunod is guilt offering. Dami naman yan, Pastor. Meron pang 4, actually. Okay, also known as trespass offering. The offering was for an intentional sin that involved restitution. Ay, ang daming kailangan offer. And offer ng sacrifice. And again, it required sacrificing a specific lang, a ram, without blemish or making restitution for the wrong committed. Okay, isa pa. Day of Atonement offering. Sacrifices po ito, The most significant is annual offering, the atonement of the entire community's sin. Alam niyo po, pag mag-o-offer ng sacrifice ang AMSIC, madami na tayong kailangan i-offer. Alam niyo ba yun? Pastor, kailangan ba yung community? Hindi ba dapat yung barangay captain ang gagawa ng offering nun? Actually, lahat. Kasi taga-AMSIC tayo lahat So, lahat tayo mag-offer. Iba yung burnt offering, iba yung sin offering, iba yung guilt offering, at iba rin yung Day of Atonement offering. Paano nabubuhay yung mga Israelita noon? Hindi ko alam. Okay? Kasi ang daming kailangan i-offer. Pero pansinin niyo mabuti, whenever God asks us to sacrifice, He provides. Look at Abraham. Papunta sila sa bundok.
kasama niya yung anak niya na si Isaac. Tinatanong ng anak niya, sabi niya, Tay, ito na yung mga gamit natin pang sacrifice. Nasaan yung pang sacrifice natin? Ano sabi ni Abraham? The Lord will provide for Himself. And surely, I know the Lord provided for the Israelites back then. At meron pa tayong next offering, purification offering. Sino yung may mga sakit sa inyo? Ayun. Kapag may sakit kayo, ito yung kailangan nyong i-offer. Okay? The offerings were for ceremonial purification of various situations such as childbirth. Kapag nanganak ka, kailangan mo magligay ng purification. Offering, healing for skin diseases. Kapag may galis-galis ka or whatever na, this is what you need to do. Or contamination, halimbawa, ikaw ay nagbuhat ng patay kasi ikaw yung naglibing, ano yung gagawin sa'yo? Magpa-purification ka. Purification offering, again, lamb, goat, or whatever you can offer to the Lord. Dami, no? At kapag ikaw pa ay napakasigasig sa pananampalataya mo, may ino-offer din yung mga ganon. Halimbawa sa atin, di ba, kapag masigasig tayo na nag-offer sa Panginoon, we give our service to the Lord or pay our tithes and offering. O tumutulong tayo sa ministry in whatever we can, kung ano yung kaya nating i-offer. Ngayon, meron din na offering regarding doon. Sacrificial offering, ang tawag doon yung votive and free will offering. While not specifically for sin, individuals could offer sacrifices voluntarily to express gratitude, dedication, and vows made to God. Lahat po ito nakasulat sa Leviticus from chapter 1 onwards, kung gusto nyo pong aralin. Ngayon, imagine niyo, hindi mo pwedeng i-offer itong sacrifice na ito kung saan-saan lang. Kailangan mong pumunta sa temple. Paano kapag nasa Pilipinas ka, pastor, pupunta ka pa ng Israel? Exactly. Kaya nga yung mga Gentiles doon, diring-diri yung mga Jewish na even up to this point, lalong-lalo na yung mga hindi pa nila tinatanggap na si Jesus talaga yung anak ng Diyos. Naniniwala sila na darating pa lang not exactly Jesus yung ine-expect nila. Ang ine-expect nila yung Christ. Akala nila hindi pa nangyayari. Ito yung nangyayari sa Israel ngayon. Though may mga Kristiyano ng Israeli, pero madami pa rin yung mga tinatawag nating mga Jewish normal na belief nila na one God pa rin. Okay? Imagine niyo ito, lahat ng burnt offering, sin, guilt, atonement, purification, votive, and free will offerings, all of these sacrifices need to be made in a daily basis. Meron ding annually, meron ding monthly, meron ding weekly. At know this, dapat yung burnt offering na yun walang matitira. Wala kang iuuwi. Ano sa palagay mo, yung natira, pwede bang yung hita sa akin na lang para may ulam kami mamaya? Hindi pwede yun. It's not allowed. Lahat ng yun susunugin para mapatawad yung kasalanan natin. Pero imagine niyo ito. Lahat ng yon hindi na kailangan kasi si Jesus ay namatay na sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, kapag ikaw ay naniniwalang si Jesus ay hindi Diyos at hindi siya gumawa ng sakripisyo, gawin mo ito para mapatawad yung kasalanan mo. Nagets po natin yan. This is how good God is, that He gave His only Son, that He provided the greatest Lamb of all, unblemished, without sin, pure, holy, was sacrificed for our wrongdoings. And because of this, Jesus defeated Satan finally. Authority and dominion was given unto the Lord. After His resurrection,
Jesus received all authority in heaven and on earth, according to Matthew chapter 28, verse 18. And this also includes authority over Satan and all spiritual powers, in accordance to Colossians chapter 2, verse 15, saka Ephesians chapter 1, 20 hanggang 21. Basahin natin sa Ephesians. Sabi niya dito, which He brought about in Christ when He was raised from the dead and seated at the right hand in the heavenly places, far above ruler, authority, power, dominion. Ruler, authority, power, and dominion. But one thing for sure, that the devil will try to concentrate over kung sino man yung naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo ba yun? Pastor, pag ganun, di wag na tayo maging Kristiyano kasi baka lusubin tayo ng demonyo. No. Think about this, that God is more powerful than any other thing. Ang sulat sa Bible, greater is He who is in me than he that is in the world. Kaya hindi tayo matatakot na tayo, pwede ba tayo mamatay o anuman. May plano sa atin ng Panginoon. Amen? Okay, assuming ikaw ay Kristiyanong, hahanapin mo ang Panginoon. Hindi yung Kristiyano ka na born again ka ngayon, then eventually pag uwi mo sa bahay, dating gawi ka. Hindi pwede yon. Katulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, kapag tayo naging Kristiyano na, tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, hanapin natin yung kanyang kalooban. Merong kalooban ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya kung susundin natin ito, hindi tayo mapapahamak. Meron ba nakasulat sa Bible na sinundan natin na napahamak tayo? Wala. Meron din scientific research na kung saan lahat na nagbabasa ng Bible, less depression, mas masaya sila. Lahat na nagbabasa ng Bible, mas maayos yung buhay nila kaysa sa mga hindi. Merong iba yung, ang iniisip kasi ng mga tao ngayon, ang success lang is about pera. Pero ang hindi nila iniisip, success din ang buo ang pamilya, walang pasaway na anak. Amen? Walang sakit. Success din yon. Alam niyo ho ba yon? Meron kayong bubungan. Kaya ang sabi ng Panginoon sa atin, dapat magpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Kasi ang hindi mo nakikita na pinapagpala ka ng Panginoon, ang nakikita lamang ng bawat isa sa atin yung wala tayo. Kaya kapag magko-concentrate ka sa wala ka, madedepress ka. Pero kapag ikaw ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, sinasabi sa iyo ng Panginoon na magalak ka sa lahat ng oras, magpasalamat ka sa lahat ng bagay, gawin mo yon. O isipin natin mabuti. Alam ko, marami sa atin kailangan ng pera. Amen po ba? Okay, madaming kailangan, malakas ang amen nyo. Madami may kailangan ng pera. Pero okay lang yan. Pero healthy naman tayo. Amen? Wala tayong problema sa sa sakit. Hindi katulad ng mayayaman. Mayaman nga sila, pero meron silang cancer, meron silang problema, maghiwalay silang mag-asawa, etc., etc. Ito yung mga problema. Pero pansinin nyo naman sa AMSIC. Ito, padating na yung, kailan ba yung umulan nung minsan lang. Alam naman natin na may sapa tayo dyan sa harap. Kapag umulan, makikita mo yung mga bata, talagang maganyan pa dyan. Pero ito mga to, hindi nagkakasakit, di ba? That is also a gift and a blessing to the Lord. That's why we must continue to have this heart, people of God. That let the Lord rule over you. Let Jesus rule over your life. That as you continue to seek Him earnestly, you will find Him and you will be blessed. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Hindi ka masyadong iaangat ng Panginoon kapag alam niyang hindi ka pa handa. Iaangat ka niya lang kapag alam niyang handa na yung puso mo. Tanggapin yung pagpapala. Kasi ang pagpapalang binigay sa atin nang hindi tayo handa, ito yung ating ikasisira. Kaya patuloy po tayo manampalataya. Ito po ang kailangan natin ilagay sa ating puso na si Jesus
ay nabuhay muli signifies the great victory over Satan. Kasi si Satan, he holds death, fear of death. But right now, we no longer fear death. Hindi tayo takot mamatay. Paano, Pastor, pag may biglang pumasok dito, tapos tinutukan tayo na lahat ng baril, sabi niya, ang lahat ng Kristiyano dito magtaas ng kamay, tapos nakatutok sa atin yung baril. Ano sasabihin nyo? Sasabihin nyo bang, ako, Kristiyano ako? Kaya nyo bang sabihin yan? Umiling. Basta, amen. Yung magkakaalaman. Alam niyo ba yung mga Kristiyano ngayon sa mga Arab nation, yung mga, actually, nagiging ano na sila, ang dami na nagiging Kristiyano. At ang kinaganda pa nito, meron silang mga miraculous experiences na si Jesus mismo ang lumapit sa kanila. May napanood ako na minsan, he is one of the ISIS leader. Sabi niya talagang punong-puno siya ng galit. Talagang gusto niyang pumatay ng mga Hudyo, mga Israeli. Talagang gusto niyang puro galit yung nasa puso niya. And one time, natulog siya. Tapos may lumapit sa kanya. Tapos sabi niya, hindi ko alam kung sino ka, sabi niya. Hindi ko alam kung sino ka, pero habang lumalapit ako sa iyo, pakiramdam ko na patawad na ako sa aking mga kasalanan, sabi niya. Lord, sino ka? Sabi niya. Then he spoke to me. I cannot see his face. He spoke to me. He said, my name is Jesus. Sabi niya. Will you accept me as your Lord and Savior? Sabi niya. Of course, right there and there. Hindi ba maganda yun ang nagpatanggap sa iyo si Jesus? Ang patanggap sa iyo si Jesus mismo. Pero you have to be in that great persecution. You see, madami na nang nangyayari po sa Middle East na nagiging Kristiyano sila because they are meeting Jesus. You know, Jesus is coming soon. We are very near, more than ever. Rumors of war, at yung mga, kapag sinabi sa Bible na kapag yung kasalanan ay ginagawa ng batas, malapit na akong dumating. Okay? Tingnan nyo sa Amerika ngayon, legal na yung abortion. Legal yung divorce. Ngayon, pinaplano ng government natin na illegal ang divorce. Ayaw ni Lord yun. Okay? Just in case you don't know. Kaya nga dapat pag ibang usapan na naman yun. Kapag umarap ka sa altar, till death do you part. Paano, Pastor, pag kinaliwat kanan ka na, etc., etc. Sabi ko po sa inyo, pag-aaralan natin to by next week kung ano yung mga dapat natin gawin regarding this matter. But as you're seeing all of this thing, if sin became a rule in a country, malapit nang dumating si Lord. Legal yung abortion, legal yung ano pa ba? Legal na ngayon yung, mas madami pang rights ngayon yung mga LGBT. Napansin nyo? Samantalang dati yung mga bading at yung mga tomboy, nagtatago pa yung mga yan kasi ayaw nila mapahiya. Ngayon, wala na. Talagang lantaran na. Proud na proud pa sila. And what's worse, sa ibang churches sa Amerika, kino-compromise na nila na okay lang daw mag-partner. What? Sabi ko, Kaya nga merong isang simbahan doon, napaka-old na simbahan, ay yung pinalit nilang pare, nagpe-preach ng okay lang daw maging LGBT, etc., etc. The next day, yung church na yon, may kidlat talaga, kidlat. Nasunog yung buong church. This is true. You can research it. Madaming mga pangyayaring ganito sa ibang bansa. Pero alam niyo po ba na mas maganda nasa Pilipinas tayo? We actually, yung mga LGBT dito sa Pilipinas, may respeto pa sa Diyos di ba? Kasi they still fear God. They still know that there is God. And that's the good thing about the Philippines. Kaya nga nagko-concentrate yung kaaway dito sa Pilipinas at pinag-aagawan tayo. But you know what?
ang promise ni Lord sa bansa natin is we will like be a Goshen. Alam niyo po ba kung ano yung Goshen in the Bible? Noong nagkaroon ng mga disasters nung panahon ni Moses, yung mga plagues, yung Goshen hindi na aapektuhan. The Lord's promise is the Philippines will be like a Goshen. God will protect this land. Amen? Pag-pray nyo rin. Kasi meron talagang binigay sa ating prophecy ang Panginoon regarding 2025. Ang sabi ng Panginoon, there will be a great disaster outside the countries. Pray that your relatives will go home in the Philippines. Kasi mahihirapan na po sila mag-travel pabalik o kung ano pa man yung mangyari. Pastor, hindi ba mas safe sila doon kasi may may mga military. Tayo, wala tayong military. Meron lang tayo. Anong meron tayo? Yung sa Ayungin Shoal, yung silang bangka. Nakakaawa, no? But you know what? It doesn't matter because God is our protector. Amen po ba? And one thing na kailangan ko pong end up itong ating message na ito is for each of us individually receive the Lord Jesus Christ as our Savior. At hindi po magtatapos doon, kailangan po nating magpagpatuloy ang ating pananampalataya, hindi lamang sa pag-attend natin dito, kundi sa pagsasaliksik natin sa Biblia. Basahin po natin to araw-araw. Kapag bago po kayo, I suggest mag-start kayo sa John. John chapter 1. Okay? O kaya, tama, John chapter 1. Saka na natin basahin yung mga entire parts. Huwag kayo magsisimula sa Genesis kapag bago kayo. Okay? John chapter 1, so that you could know your Savior. At malaman nyo yung mga regalo sa inyo ng Panginoon Diyos para sa inyo para hindi po tayo nakawan ng kaaway. Amen? Pastor, pwede po pa ba kami magkasakit kapag alam namin ang salita ng Diyos? Pwede pa ba kami manakawan ng kaaway? Ang kailangan po natin gawin, kasi the devil will keep on trying to steal from us. Kasi nga, nakasulat sa Bible, the devil come to steal, kill, and destroy. But Jesus came so that He will give us life and life abundantly. So each one of us, when we continue to seek the Lord, we will know Him and we will be blessed. In spite of all of these things na nangyayari sa atin, kahit na Kristiyano tayo, ang alam pa rin natin na ang Panginoon ang naghuhubog sa atin. Pwede ka pa rin dumanas ng mga pagsubok sa buhay kasi hindi naman mawawala ito. Ito yung dahilan kung bakit tayo nandito sa mundo. Okay po ba? Na para harapin ang mga bagay nito at para tayo lumago. Lahat ho na may pagsubok dyan, magsabi ng Amen. Madami tayo lahat ng pagsubok. Ibig sabihin, hinuhubog tayo ng Panginoon. Pero ang kinaganda kapag ikaw ay Kristiyano, hindi mo haharapin mag-isa yan. Kasama mo si Lord. Amen? Pag kasama mo si Lord, ibig sabihin, kapag may problema ka, iiyak mo sa Kanya. Okay? Amen po ba? Huwag niyong ipopost sa social media niyo, nalulungkot ako. Tapos naghihintay kayo ng likes and share. Uy, nilikes nila. Somebody cares for me. Stop that. Because that is taking away the time that's supposed to be for the Lord. When your heart is in great pain, come to the Lord and pray. You cry it out. Doon ka umiyak sa Kanya. Thus, after yung umiyak, you will see and you will feel that the embrace of the Lord is upon you. Many times. Subukan nyo lang. Alam ko pa may mga kapighatian tayo. Iiyak nyo yung kay Lord. Lalo na kapag yung problema nyo ay ginigising kayo ng 3:00 ng umaga. Doon masarap umiyak kay Lord. Iyak nyo lang kay Lord at kapag iniyak nyo, He will be with you. And I'm telling you, you will experience Him. Literally, like yung katulad na in-example ko po sa inyo kanina. Ano ho? So today, let's just rejoice because Jesus has risen. Amen? Let's all stand in the presence of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, today, O God, we just want to bless your name. And truly, O God, we just rejoice. And continually, O Lord God, we will rejoice and be glad because you have blessed us so much. Panginoon, ngayong araw na ito, Lord, isa puso po nawa namin ang lahat ng amin narinig.
na hindi na namin kailangan gawin ng mga offering na ito, kundi Lord, titingin lang kami sa krus ng Kalbaryo na alam po namin na Ikaw ay namatay na, Panginoon, at ngayon ay nabuhay muli, Panginoon. And Lord, death has no power over us. Lack, poverty has no power over us. Come on, let's declare. Sickness has no power over us, O Lord God. Demonic possession has no longer power over us, Lord. We are redeemed, O Lord God. We are redeemed and we are protected, O Lord. We believe inside our hearts that you have done it all for us, Lord. I'm hearing the Lord saying, I have a word for my children. And He is saying this word for all of us. Listen to this, people of God. The Lord says in His word, cast your care upon Him because He cares for you. Cast your burden upon the Lord because He will carry your burden. All of the pain that you are having inside your heart right now, the Lord is saying, just give it to me because I know you are ready. Ready to receive my embrace, ready to receive my word, and ready to be blessed. When I say blessed, says the Lord, blessed in all aspect of life and godliness. And I am going to bestow my power over you and protect you. All I need is your dedication, says the Lord. Sincerity of heart. Like the person beside me. Sabi ng Panginoon, nung nasa cross ako, yung nagsabi, Lord, remember me when you go to paradise. And the Lord Jesus said, you are with me in paradise. And the Lord will tell us the same thing. All we need is a heart of sincerity. Prove that, Lord, I will follow you. Starting today, I will serve you and give my heart to you. I will no longer waste time, Lord, scrolling over my cell phone and doing unnecessary things, so Lord God, because my time is for you and for you alone. Ito listen to this, and this is what I'm hearing. Kapag kayo po ay na-addict sa cellphone, na-addict sa panonood ng TV, sabi ng Panginoon, do not waste time any longer. But give this to the Lord and spend time grooming your family and believing in the word of the Lord because I am coming soon. Let me pray for you. Father, bless your people and I pray na may you help them, Lord, do these things, Lord, for your glory. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at naway ngayon, Panginoon, sa aming patuloy na pananampalataya, ikaw na lang pong gumabay po sa amin lahat. Marami pong salamat. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.